May isang panganay na anak ang laging nagrereklamo dahil madalas siyang utusan sa mga gawaing bahay. JR, maglinis ka ng bahay. JR, magsahin ka na at kakain na tayo mamaya. JR, pagkatapos natin kumain, maghugas ka ng pinggan ha. Pero hinanaing ni JR. Ano ba yan? Lagi na lang ako. Alam kong panganay ako pero bakit ako lang utusan dito sa bahay? Ano bang anak nila? Sa tuwing inuutusan siya ng kanyang mga magulang, nakaugalian niya na ang magreklamo at magtabo. JR, yung nilaban ba ng mama mo, naitupi mo na. JR, yung sasakyan ko, linisan mo na, ha? Naaga akong alis bukas. JR, yung mga basura ba, nailabas mo na? Nakakasar na talaga, lagi na lang ako. Samantalang yung dalawang kapatid, hindi naman nila madalas utusan. Ito ang laging sama ng loob ni JR sa kanyang mga magulang dahil madalas siyang utusan sa mga gawaing bahay. Makalipas ang ilang taon, nakapag-asawa na si JR at humiwalay na sa kanyang mga magulang. Sa wakas, hindi niya rin ako mauutusan nila mama at papa. Sa pagsasama nilang mag-asawa, napagtanto niya na hindi marunong sa gawaing bahay ang kanyang napangasawa. Kwento nito, hindi kasi siya madalas utusan sa kanila, kaya wala siyang alam kung paano magsaing, magluto at maglaba. Napagtanto ni JR ang kahalagahan kung bakit siya laging inuutusan ng kanyang mga magulang. Para kapag dumating na ang araw na magtatayo na siya ng kanyang sariling pamilya, marunong na siya sa lahat ng gawaing bahay. Tanong niya sa kanyang sarili, paano na lang pala kung pareho kami ng aking asawan hindi marunong sa mga gawaing bahay? Ang tanging hangad ng ating mga magulang, kaya madalas kang utusan sa mga gawaing bahay. Dahil hinahanda ka sa panahong iiwan mo na sila at bubuo ka na ng iyong sariling pamilya. Gusto nila na maging responsable kang magulang pagdating